Mayong buntag o malipayong adlaw ipapulay mga kapaglaom. Welcome sa Let's Pray Visayas! Like the day of Pentecost when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the word of God with boldness, according to Acts chapter 4. Busa alang sa atong 7-7 prayer, atong pangayoon ang balang espiritu nga idihog kanato niini maulahing adlaw. Nga kita mamahimong takos sa pagdawat nini magampo ta. Father in heaven, we recognize your presence this morning, this holy hour, to join with us as we manage our time to answer the request of our brethren for your intervention of their different problems. And we are assured enough of your promise that once we will place everything into their hands, you can intervene and there's nothing impossible. At this point, we are so happy, Heavenly Father, that today you will show your greatness before us, and also to give freedom to those people under the victims of different problems. Thank you for answering our prayers and to make this program possible. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Good morning and happy Sabbath mga kapaglaom. Welcome sa atong tulamanon nining kabuntagon. Good morning kapaglaom Cherry. Good morning, Pastor. Good morning usab kapaglaom Good morning. Pastor Romy. Yes, kapaglaom ni Lord. Mga kapaglaom, giuhaw ba ikaw sa presensya sa Dios? Handom ba sa imong kasing-kasing ang madihugan sa balang espiritu ang tibuok nimong pagkatao? Handom ba sa imong kasing-kasing nga makabaton og kalinaw bisan pa man sa tanang kapait nga imong nagian sa kinabuhi? Kung mao kana, amo ikaw ubanan sa pagpangamuyo ni ining handom alang sa labawng makagagahom kauban ni Kapaglaom Lelord. Kapaglaom Cherry, og si kapaglaom Rumi. Wala gayud ikaw masayop sa pagpili sa istasyon kay dinhi sa Let's Pray Visayas. Dili ka maginusara sa pagampo. Alang sa atong mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod nining atong programa, amo kamong gipasalamatan og labaw sa tanan among gi-greet nining kabuntagon ang atong mga kaigsuonan diha sa Bohol. Nining adlaw ipapahulay mga igsuon nagselebrar sila sa maong Federation Rally. Nagsugod sila sa adlawng Domingo o karong adlaw nagtigom ang tanang mga Adventista diha sa Bohol, apil usab sa mga kaigsuonan nato diha sa Masbate. that's Mga great. pinalangga nato nga nagsunod nining ato nga programa, mga kabaglaom diha sa Masbate, og ako naghandom nga ang selebrasyon karon diha sa Maprofesda, Masbate Province Federation of Seventh-day Adventist Churches, mahimong magmalampuson tungod usab sa inyong makanunayong pagtabang niini nga maong kalihukan. Praise the Lord. Og ato siya tunol ang atong mga pangmusta ngadto sa atong magigsuonan, ilabi na sa aton mga utod, no, sa kahilungguan og bisan pa sa Romblon pagkakaron. Ato nasayran nga ubay-ubay di sa atong mga kigsuonan og mga pastors nga nagsunod pastor sa atong programa didto sa Romblon Adventist Mission. Romblon. Busa amo ipadangat na sanang batiin sa mga kapatid natin doon, no? Tagalog man tuon na diha, no? Sa Romblon Adventist Mission sa pagpangulo ni Pastor Orly Pahilan. Sa atong bagong treasurer diha si Sir Dennis Federico, sa iyang magkubanan si Ma'am DC Soneco o Ma'am Marilu Pahilan. Gusto nato ipadangat ng mga ngalan nga akong gipanghayo nila tungod kay ubay-ubay sa atong magigsuonan usab nga naglisod. Hilabi na diha sa Batiano SDA Church, no? Doon natay mga kaigsuonan diha nga naghimo sa ilang makanunayon na pagsunod sa atong program, no? Ngadto sa atong mga pastor ni Pastor JC Antonio mayong buntag diha pastor dinha sa Central Tablas sa District 2. Ang atong babay diha nga mabtikong pastor usab ni Ma'am Phoebe Falyar. Hello ma'am, may buntag. I hope nga niining buntaga kauban kanamo dinha sa Central
Tablas 1, nito ni Pastor Jerome Pereira, Southern Tablas, ni Pastor Vladimir Tugade sa Northern Tablas. Diya sa Herman Vicente, si Pastor Herman Vicente sa Romblon District, Pastor Raymond Pahilan sa Concordia, ingon masab din sa Banton, si Pastor Ronald Abaw, o sa San Fernando, si Pastor Ricardo Riano, o sa Magdiwang, si Pastor Elise Italia. Nga na sa atong may gisunan no sab sa Leyte, ikauban nato og napaistorya nato si Pastor Panchito, no, diya sa latest pagkakaron, Pastor Taripi, kauban ni Pastor Mariano Saliuman ang atong ministerial secretary. That's Pastor great. Gubi, no, mayong buntag ninyo karon. Matod nila nga nagsunod sila karong Sabado, ikauban nato yun sila. Uban no sa di Pastor Victor Portelesa o Samuel Saliuman ang atong mga administrators. Okay, that's great. And of course, we would like to greet all our prayer request senders and praise report senders nga nagasunod kanato sa matag programa kada Sabado. And we also have a lot of kapaglaom nga nagsunod kanato sa Bersede Compound, dinapod sa Talamban. And we also have mga natigsunod nato dito sa Tagbilaran City. I'd like to specify Gemma Malacaste ug kauban sa iyang mga anak. And of course, we also have a lot sa Mactan and sa Lapu-Lapu. And of course, I'd like to specify also Marnie Ferrer kauban sa iyang anak David Ferrer. Ug tanan nato mga kigsunan diya sa Banlasan Tubigon, Pastor. Sa Bohol. Okay, so naabot gyud sila, naabot nato atong pagsibi ang ato sa Let's Pray Visayas. Daghang salamat to sa mga kaigsuonan nato gikan sa Bukidnon. Ilabi na sa Barangay Malipayon, Pangantukan, Bukidnon. Malipayon jud kayo na sila dito. Mga Pastor, tao no? dito, mga Malipayon. Oo, Nakaabot ko sakto. ni ana nga dapit og nalipay ta tungod May sa namakaadto po ta dito, Pastor, kaya mahimo GSAT. tang Malipayon. Yes, Kanunay. GSAT Channel 33. That's great. Nagtanaw sila sa ato nga programa og akong gi-greet ang atong usa sa mga barangay kagawad, si Kagawad Adan Hivero, kauban sab sa iyang pinalanggang asawa nga si Auntie Burley. Og by the way, atong gi-congratulate diay si Jarel Dan Hivero. Last Friday, nag-graduate siya sa Southwestern University Congratulations. sa College of Dentistry. Kauban ni sila ni Mine. That's great. Dungan ni sila ni Mine. Okay. So sa atong mga kapaglaom diha nga bago pa lang nagsunod sa atong tulumanon, ang Let's Pray Visayas makita ninyo via Facebook Live every Saturday from 7 to 8 in the morning. Ug alang sa mga lumulupyo sa Cebu, sa mga oras ug adlaw, ining masaksihan ang atong programa sa local TV, Channel 25. Kag sa aton mga listeners dira sa Murcia, mayong aga, happy Sabbath diya sa Negros Occidental. Ang Let's Pray Visayas inyong mabatian kada Sabado through CPAC FM Radio 88.7. Kada alas 7 ngadto sa alas 8 sa aga. So, ayaw ninyo si Piata ang pagpaminaw sini. Alang usab sa atong mga kaigsunan sa Sangi, Toledo City, ang pamilya ni Brother Pablo Mahinay, kauban usab ni Ricky and Dayday Gamosa, si Galilei og si Rico Mutya, kauban usab ni Miriam Miao, si June og Nining Tagalugon. If you happen also to have a cable television at home, you may tune in to GSAT Channel 33 every Saturday, 7:30 to 8:30 in the morning. Kayang Let's Pray Visayas is now broadcasting on national TV. We have also replays every 7 to 8 p.m. during Saturday evening. That's right. Ang Diyos kanunay gayud nagaimbitar kanato sa pagduol kaniya kung si kinsa man gani kanato ang gibugatan sa atong mga lulan. Busa ayaw sayangi ang opportunity mintras may panahon pa. Busa ayaw kamo paglangan, search Let's Pray Visayas and like us on Facebook or search at Let's Pray Visayas sa Instagram or hashtag Let's Pray Visayas sa Twitter. Then anytime you can post or message your prayer request or praise reports pinaagi niini nga mga accounts. You can also send us a message anytime through mobile. Sa atong mga smart subscribers, you may send it to 0947-413-7010. For Globe subscribers, 0977-240-7298. You can also call us. Just dial 412-2100
Local 120. That's correct. Apan kung nahitabo man nga confidential ang inyong mga prayer requests and praise reports, mga kapaglaom, once again, don't forget to specify by writing confidential aron amo gihapon kining ampuan apan dili kini nato i-air dinhi sa atong tulumanon. Of course, ang atong topic na discussion karon, Pastor, would be the promised revival. I like the term promised revival. Yes, kay kapaglaom, very Cherry. positive kay, no? Okay, so it's a projection of a positive revival. Okay, last week, we are talking about the role of the Holy Spirit in us. But are you seeking God daily for the baptism of the Holy Spirit? Are you praying for the outpouring of the Holy Spirit in your own life? Or are you struggling to let the Holy Spirit come in your life? If you do, our topic today suits you. It's about the promised revival. Yes, it is, mga kapaglaom. So, kapaglaom Laylord and kapaglaom Pastor Romy, let's talk about how to attain this promised revival. Okay, it's very Okay, thank you promising. for that, no? Yes. So according to the Great Controversy, page 611, the work will be similar to that of the day of Pentecost, as the former rain was given in the outpouring of the Holy Spirit at the opening of the gospel. So the latter rain will be given at its close for the ripening of the harvest. Yes. Letter rain. Sa Binisaya pa, Ulahing 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 ulan. ulan. So, Of course. gikinahanglan ang ulahing ulan sa atong kapanahunan. Yes, that's correct. So we also have prerequisites of receiving the Holy Spirit. Kay Yes. before nimo siya ma-receive, kinahanglan gud na siya na siya murag i-appoint siya nimo ba. Murag you will be anointed by the Holy Spirit. So it is to receive the Holy Spirit is to ask it from God. So imo gid ni siyang pangayoon, Pastor. In everything that we do, sa unsa ta ka daghang problema sa kinabuhi, sa unsa ta ka burdened, we have to ask it from God. Yes, kapaglaw, Ma'am Cherry, Mhm. to receive the Holy Spirit is to ask God. Yes. Matud pa sa Zechariah chapter 10 verse 1, ask the Lord for rain in the time of the latter rain. Mm. Kini nagpasabot ka nato nga atong hangyoon ang Ginoo with earnest prayer. Yes. Like the disciples on the Pentecost, Mhm. they sensed they were powerless without the Spirit. Very good. So wa gid sila nigbati gid sila nga wa sila mahimo, wa sila gahum kung wala ang gid balaang ang Spirit. espiritu. Mm-mm. They realized the task was just too daunting without the mighty outpouring of heaven's power. And of course, Pastor, sa may kasulti nimo aning another prerequisite which is the undivided heart. Divided heart. I would like to talk about first about the background of the former rain and also the early rain. Okay, sige, So, Pastor. we should remember nga sa unang panahon nila, kung magtanom sila, kinahanglan gyud sila ulan. The reasons pagpatubo, no? Pagpatubo. Sa diha nga motubo na gini siya, kinahanglan gyud nga mabunga. Alright. So, unya, ang pagpabunga ani kinahanglan siya og latter rain. Oh. Sa ato ang pagpatubo na. Oo, meron. Dili nothing ang tanom kung panlitan way abot wa siya fruits. Kinahanglan nga mubunga gyud siya aron maki-income. So mao na gi-require ang kuan gitawag nato nga latter rain. Ulahing So ulan. latter rain may aron pagbunga unya pag-ripen sa maong gibunga. Sa atong kinabuhi mo na nga aron nga motubo ta kinahanglan ta og early rain. Mo na nga sugod nato gidawat ang Ginoo. Oo, sa atong revival, start from revival. But that's not enough. Kinahanglan pa gyud nga ang imong pagtubo kinahanglan mubunga gyud ka. Mo na kinahanglan ta ang ikatawag nila katapusang pagbubo sa latter rain. O gunya ka na mahitabo kung kita mohangyo sa Ginoo. And of course, kinahanglan itong kasing-kasing dili gyud na siya maduha-duhaon. Kinahanglan gyud na agi bugos o how do we call that? Whole siya na receive sa Holy Sa Spirit. ato pa, you must be open your heart Yes. to the Lord. Yes, Then you that's ask great. earnestly. Yes. Sometimes the Bible always tells us you must pray earnestly with what? With fasting. Oh, ato pa, that's it. Kanang panahon na, meaning you are emptying yourself. You delete something undesirable in order to govern the Holy Spirit within you. Very sa ato good. pa kinahanglan gyud. Sa ato pa kung panglitan ato nagi-delete, that's the right time.
Kay kung doon na pa'y daghang butang nga atong gi-prioritize sa atong kinabuhi, nga ang balang espiritu dili ko workout, mga panahon nga ma-delayed ang buhat. Yeah. Very good. So, talking about undivided heart, it is a heart totally dedicated to Jesus. Yes. It is a heart that is completely loyal to Him. It is a heart that longs to do God's will, not our own will. Very good. In fact, sa prayer ni Ginoong Hesus kadtong panahon na gyud nga didto siya sa Garden of Gethsemane, nga nihangyo unta siya sa Ginoo nga kun mahimo, let this Cup pass. cup pass. Okay, nga kung mahimo mo unsay sibuhan og pass? Mulabay lang unta Mulabay lang. hindi unta mahitabo. Pero ningon siya nga your will You will be done. be done. Meaning that's a total submission. Yes. And it's total surrender, Pastor, Total diba? surrender. It's a heart that is never divided. Yes. Correct. So that's the second. So then, God has limitless plans for your life. There are no limits to what the Spirit can do in and through your life if you have an undivided heart and are wholly consecrated to God. So, of course, we have the next prerequisite, which is saturating our minds with the Word of God. Yes, this is a very also very important. Yes. So to be filled with the Spirit is to be filled with the Word of God. So when we absorb the teachings of God, of God's Word, we give the Holy Spirit permission to fill our lives with presence and power. So I like this line, Pastor, no? Spirit-filled lives are guided by the Word, instructed by the Word, and empowered by the Word. I like that empowerment. So importante gyud kayo ang paghibalo sa pulong sa Ginoo nga mao ang very Biblia. true, Pastor. In fact, in Matthew chapter 4 verse 4 nagingon, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Thank you for Yes. So the word of God is very important. Nga makahibalo usab ta niini aron ang balang espiritu makahimo usab sa iyang buluhaton dinhi sa atong kasing-kasing tungod kay kita dunay daghan nga na store sa atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. That's So true, sa atong Pastor. panahon, it's a privilege enough. You know, kung mangayo tas Ginoo na naman sa Biblia, gihatag naman gid ng pulong sa Ginoo. So kung ato nito sa Biblia, that's the right time that God will enlighten us, illuminate His ideas through the Holy Spirit nga makasabot o sa iyang pulong. Sa diha kung ato ni masabton ang iyang pulong, imo makita nga that's the right time ingon nga ang Holy Spirit mo na mo saturate sa tanang mga room sa atong kinabuhi. Sa diha nga ang Holy Spirit mo na mo gain nimo, mo himo og mo supervise sa tanan nimong mga activities. Sa ato pa imo makita nga sunod nga lagang o kung puno na sa balang espiritu mo na panahon nga you know your God. Yes. Sa ato number one, that's very important on knowing. And then second, serving. Yes. So it's hard to gitawag nato to be assigned before aligning. Mao to sa atong topic atong last week nga alignment and then assignment. Sa ato pa the first thing to do is to align yourselves to the Lord. Mao na nga kinahanglan ka og sa iyang mga instructions. Once your self is open for God's instruction, the Holy Spirit will work within. Yes. Unya nga every moves and steps nga imong himuon, imo makita nga naagyod Gigiyahan kay sa Holy Spirit. Praise Very the Lord. good. But we must not also forget we need to put away all dissension between one another. So during the times of Pentecost, the disciples were not only physically together, but for the first time they were truly together in harmonious unity. They still had their different personalities. Lain man sa mga personalidad, no? Pero they were one in their commitment to God. Yeah. So Okay. ilang na-experiensyahan nga tungod sa ilang nagkalain-lain nga mga personalidad, dunay conflict. Og unya nausa sila as according to Acts chapter 2 verse 1, they were all with one accord Praise in the one Lord. place tungod sa paggahom sa balaang espiritu diha sa ilang kinabuhi. Well, the Holy Spirit and bitterness do not go together. Like oil and water, they do not mix. So di gyud magkauyon mulutaw gyud. ang atong kinaiya o kun kini kanunay nato nga buhaton ang pagkadautan diha tuwangan sa Ginoo. Dili makagahom
ang balaang espiritu dinhi sa ato nga kinabuhi. Just like any religious organization, Pastor, no, makita to different good ang mga personalities, but kung nagay ng commitment and powered by the Holy Spirit, ang goal maset gyud nato, and then we will be one in our ministry sa power of the Holy Spirit. Yes? The phenomenon of the Holy Spirit will unite us. Imagine, kini mga tawhana, kung ubos yun ta sa tawhano na to, no? nga pagbati, kana gitawag na to, carnal mind is an enmity against God. Kana pag-ingon ni Ellen White, kaaway gyud ita. O tungod ani kanang naipulong bitaw gitawag na to nga human nature. Ang human nature, that is sin. Kay mao man ni atong naandan, mao man ni atong kinabuhi, mao na nga it's try to change. Nga sa diha nga ang makagahom na pagkahimo ani ko ang Holy Spirit, mao na mo gahom nato. Nga dili na kita. Mao mo bago. Mao na the same power nga nag-supervise nimo nako niya sa ato pa usara ka mind. Sa ato magkahiusag gyud ta. Kay through the niini nga phenomenon sa Holy Spirit. And because of that, we have the last one, active labor for others. We must remember the outpouring of the Holy Spirit gave the disciples the power to witness. Yes. God sends His power so that we can proclaim His message. He gives it so we can be blessed, and we will be able to bless others also. The outpouring of the Holy Spirit is revival, and it's linked with our commitment to others. So, ingon ana na siya. Pagkanindot, no? So, kung ang tao, gahuman na siya sa balang espiritu, mo na nga mahimo na siya nga buhi nga active witnesses to God. Yes. Alang sa buluhaton sa Ginoo, which is mo atong gikinahanglan. Yes, that's great. So when we are interested in what the Holy Spirit is interested in, His power will be poured out on us in its fullness. Mga kapaglaom, God invites us to make His priorities our priority. He urges us to place His will before our own. He appeals us to seek first the kingdom of God and His righteousness in all His aspects of our lives. Yes, kapag laom ni Lord, gusto ikaw. In fact, when the Holy Spirit takes control of us, He will do amazing things in us. So let us cooperate with the Spirit while it is still working in us. Niining tungura, atong patilinghugan ang usa ka awit. Stay blessed. Be not dismayed, water, be dry. God will take care of you. Beneath His wings of love abide. God will take care of you. Through days of toil when your heart doth fail, God will take care of you. When danger fears your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you.
Welcome back to Let's Pray Visayas. Those who seek God in secret, telling the Lord their needs and pleading for help, will not plead in vain. That is from the prayer, page 82. Now is the time to pray for those who send their prayer requests and praise reports. We have coming from 7627. This is from Davao City. Maayong adlaw diha, Pastor, usa ako kay SDA, tabangi kog ampo sa akong bana nga muuli sa iyang pamilya og mobalik na siya og pag-alagad sa Ginoo kay minglayas kini siya og milakaw nga wala kini siya manangihid, tulo na kabulan ang miagi. Okay. Of course, we have from Oliva family of Laguna. Happy Sabbath sa tanan. Nagahangyo ako kaniyo, Pastor, nga iampo usab ang akong bana nga musunod na usab siya kanako sa pagka-Adventist. Daghang salamat. We have 5103 from Neil Gahe. Pastor, good AM. Please pray for me and my family to have good health, physically stable, protection, and strong trust and faith in God. And of course, peace, love, and joy. Request kinigikan ni Neil. Daghang salamat and happy Sabbath. We have from 3538, good morning and happy Sabbath. Please pray for Geraldino and Abaniel family. Sana magkaisa na kaming lahat sa pananampalataya. Maraming salamat. We have from 9635, from Gian Ray of Mindanao. Good morning and happy Sabbath. Request ko nga palihog iampo akong papa nga hinaot makabiya na siya sa iyang ilimnon ug uban pa mga bisyo. And makahiusan na po kami sa pag-alagad sa Ginoo. Okay. We have from 0613 Zamboanga, Sibugay. Good morning and happy Sabbath. Please pray for my children, Sharon and Eduardo, kauban sa ilang mga pamilya nga makabalik na sa pag-alagad. Thank you and more power kaniyong tanan. From 1470, Lito Necesito of Aurora Province. Oh, Pastor, layo-layo tagnabot, no? Happy Sabbath! Prayer request po sa family ko na sana makabalik na kami sa pagsamba. Dati po kaming SDA. And of course, we have from 8999 of, this is coming from Christine. Good morning po. Ako pala ay dating Adventist. Hindi ko nakaya ang pagsuway ng aking pamilya. Patawarin niyo po ako. Gustong-gusto ko po na bumalik bilang Adventist. Kaso nahihiya po ako sa inyo at kay Jesus. Sana ay pag-pray niyo naman ako na magkaroon ako ng lakas na loob para bumalik at sa pagiging Adventist. Salamat po at happy Sabbath ug maayong adlaw ipapahulay sa tanan. Of course, we have from 8461. This is coming from Jessel Lequiron Mengito of Zamboanga. Good morning and happy Sabbath. Please pray ko sa akong family nga tagaan kanunay ug maayong lawas ilabi na sa akong anak na si Shasha ug si Makmak. And of course, we have from 9559. Good morning and happy Sabbath. Pa prayer request ko sa akong papa ug igsoon nga mauban na kini sila sa pagsimba. Daghang salamat. God bless all of you. Okay, Pastor, we have a lot of prayer requests, and this is concerning about their families and, of course, revival sa ilang pagsimba. Shall we pray for them, Pastor? Gampo ta, Ginoo. Gipasidunggan kanamo sa daghang mapaagi tungod sa katingalahang buta nga imong gihimo sa taliwala. Tuod ni among gidala ang mapangalan ni ining imong mga anak nga naghihanglan sa imong intervention sa ilang kinabuhi. Akong giampo karon sa atong mga kigsuonan nga gikan sa Davao City. May tungod siyang suliran, siyang bana nga mituyo nga nawa silang panimalay mga tulo na kabulan. Nasayod ikaw Ginoo sa kamingaw sa pamilya kung walay bana. Nasayod ikaw kung unsay hinungdan. Nasayod ka kung asa siya. Nining taknaa Ginoo sa gahom sa mo balang espiritu. Imong bisitaan. Padamguha kining banaha. Hatagi siya higayon sa pagpamalandong na makahimo siya sa kadakong desisyon balik siyang Pinoyanan aron nga mas tagbaw ang gihandom sa iyang asawa sa pakiguban pa usab. So bara ilang masuliran Ginoo kuno sa may maghinungdan. Salamat Ginoo nining tanan ug amo gidala usab ang imong anak nga adunay mga suliran sa pamilyang Oliva. Imo na sayad Ginoo nga ang iyang bana nga gusto niya nga iyang ikauban pag-usab diha sa pagtuo. Nasayad ka kung asa karon ug sa hinungdan sa ilang pagkawala. Imong dasigon Lord. Hatagan nimong tawo nga mao mahimong paagi, mahimong tulay nga makabalik siya diha ninyo. Gikan kang Neil nining taknaa nagpaampo siya sa mga pamilya niya hilab nga makabaton og mayong panglawas. Gikan nimo sa proteksyon sa mga pagpanaw matag adlaw o sa paghatag nila kanunay pagtuo
sa ilang kasinatian nga dunay Ginoo nga nagatiman nila. Ginoo mo giampo ang usa ka hangyo niining pamilya nga makahiusas diha sila sa pagtuo. Nagkabulag-bulag sila tungod sa nagkalaing mga suliran, panginabuhi, usahay tungod sa nagkalain nga konsepto. Iusaha sila kini imong hatagan o pagtagan ang hangyo ni ining Geraldino o Abiel family. Lord, salamat usab sa imong saad na ikaw magatubag sa pagkinahanglan ni Gian Ray, Lord. Nahibaw ikaw nga sa makadaghang mga panahon naghimo siya sa paghangyo diha nimo tungod nining suliran sa pagkapalahubog o pag-inom ni ining iyang sakop siya nga panimalay. Og salamat nga pinaagi sa imong intervention, Ginoo. Mohimo ikaw og pagtawag, hatagan nimo mga sirkumstansya nga tungod niini mahimo kining abinyos pag ila niya nga ikaw nagkinahanglan alang niya. Salamat, Ginoo, sa imo makigsuonan gikan sa Sibugay, Zamboanga. Nga usa ka hangyo gikan sa mga kabataan Sharon o si Eduardo nga ila na ikauban balik sa panimalay. Tungod kay bisan kami mga ginikanan dili makahimo sa desisyon sa among mga anak. Apan ang amo lang pagsalig tungod kay ikaw Dios nga buhi, dunay linibo ka paagi sa pagsulbad niini. Ginoo mo giampo karon usab nga mabalik na sa pagsimba ang mga pamilya nga gikan sa Aurora Province sa hangyo ni Brother Leto ni Sisito. Salamat Ginoo sa imong pagtubag nga ikaw usab magauban o magabisita ni ining mga pamilya karon nga gusto na mobalik diha sa pagtuo. Doon na siya kauwaw matod pa ni Christine siyang gibati tungod kay dunay mga suliran nga ilang nagian. Apan pinaagi sa imong intervention Ginoo ako gipangayo nga karon imong duawon siya, imong pahinumdumon nga ikaw nagmahal kaniya, nga ikaw Dios nga maluluyon o mutabang kaniya nga gikan karon magagamit pa niya sa makatuigan siyang kinabuhi. Gikan sa Zamboanga nagaampo kami sa mga pamilya ni Jessel Lequeron Mingkito, Lord. Imo nakita nga sa taas-taas nga mga panahon nagkinahanglan sila Ginoo nga makabaton og mayong panglawas, hilabi na siya magagmay mga kabataan nga dili mapiktahan ang iyang mga pantrabaho, hilabi na sa kalisod karon sa panginabuhi. Hatagi sila Ginoo og mga palangin nga tungod niini nga ang tanan nga ilang mga plano sa kinabuhi matagag pagtagad nga ang Dios nga amgilagaran personal di nga Ginoo nga mutabang. Salamat Ginoo sa imong pagtubag usab sa ilang hangyo gikan sa among igsuon nga naghangyo ang iyang papa ug igsuon uban na pagsimba niining pila ka mga Sabado. Ayaw himoa Ginoo nga babag ang among mga kakulangon, kundili gasiga kami nga kini imong himuon nga mga milagro sa ilang kinabuhi magatudlo nila sa pagkamatulmanon nga pagpahibalo sa uban nga ang Dios nga among gilagaran usa ka Dios nga mutubag sa among mga pag-ampo kung kami mutuo. Sa ngalan ni Jesus manluluwas ang itugyan. Amen. Amen. Daghang salamat kapag laom Rumi. Alang sa dugang pa nga mga prayer request gikan sa 9957, gikan usab kini sa Tulibaw, Kapuukan, Leyte. Mayong buntag, happy Sabat. Please lang ko ampo sa akong bayaw nga si Iday Julie na ay bukol sa iyang kidney. Sa 7421, happy Sabat. Please include my father in your prayers, si Reynold Sumatra, for his fast recovery sa iyang condition para makauban na namo siya agsimba sunod nga Sabado. Thank you and God bless. Gikan usab sa 6181. Gikan kini sa Nueva Ecija. Good day. Pa-pray po ng healing para sa lola ko, si Marcelina Noses. At pa-pray din po ako para sa flight ko going to Singapore. Thank you po and God bless. Gikan sa 0477, good morning and happy Sabbath. I have a prayer request for my uncle Ernesto Coronel
who is currently sick and admitted to the hospital. Diabetic siya, ang daghan kaayo ang complications. I-pray for his recovery. Apil na pud sa kauban ni Mama sa school nga si Ma'am Fe Gargar. Hinaot, makabalik na siya sa pagtudlo. I also pray for the Mas Amicos Organization. I-apil usab sa inyong pag-ampo ang Mas Amicos Organization of Central Mindanao University that the Lord will always guide us sa among campus ministry. Pastor Romy, aduna katong mga prayer request, can you pray for them? Okay, ako gihangyo kamo sa pagduyog na mo alang nining mga paghangyo sa Ginoo, atong ibutang atong kagalingon diha sa presensya sa Ginoo alang nining mga pipila ka mga pagampo. Atong iduko atong maulo, Dios kabalaan. Amo gibati Ginoo ang kasubo usab tungod sa mga balatian nga miabot nila. Apan nahatagan kami Ginoo og comfort tungod kay ikaw Dios man nga maluluoyon og willing maminaw sa among mapagkinahanglan. Yes, Gidala namo Ginoo ang mga paghangyo gikan sa Talibabo, Leyte. Talibaw, Leyte, Lord. Pusa ka hangyo ni alang sa mga pamilya ni Iday Jole nga naa karoy bukol siyang kidney. Ginoo, nahimo kining kumon nga mga baltian matag karon unya. Og nagkinahanglan kining dako nga pagtagad og salapi og panahon. Ang kabalakas pamilya Ginoo among gihangyo nga pinaagi silang pagtuo og sa ilang hangyo nga ilang ipadangat dinhi. Tungod kay nagsalig sila nga kung sila mo padangat sila mapag-ampo pinaagi si imong gahom imo siyang ayuhon. Ayaw pakiasa Lord nga gikan karon sa ilang pagpaminaw nining pagampoa. Mohimo ikaw mga pamaagi o tao nga dunay mga suggestion nga mahimong ahensya nga tambal o mga instrumento alang sa paghiyos ni sa nga paagi nga dili mo gasto sila og mga salapi nga dako-dako. Salamat Lord tungod kay dili man lisod nimo kinamabutanga. Ako ang giampo usab Ginoo si Reynold Sumatra may tungod ni ining hitabo nga pagbalatian niya ang makarecover na siya gikan ni gahimtang aron handom sa pamilya ilang ikauban pagbalik sa simba ni ining sunod ng mga Sabado. Salamat Lord si Musaad. I-grant Ginoo ang ilang mga gipangayo. Iyon usab sa hangyo ni Marcelina Noses nga dunay flight nga iyang pahimuon karon Singapore sa 25. Ingon mo sab sa healing Lord nga ilang gipangayo may tungod sa pagbalatian. Salamat Lord sa imong pagtubag usab nga ikaw magakomfort sa pamilya maghatag nila paagi ining dako nga suliran nga ilang gitubang apan pinaagi si intervention kami nga imong mga anak midala ni ining mga pangalan na dili ken mapakyas duyog siyang hangyo nga ang ilang aktibo nga kalihukan sa Amicos Organization sa Central Mindanao magapadayon kini uban sa imong pagmaniho o pagiyan ni mga batanon. Kanimo itunol namong pasidungog ang pasidungog sa imong pagkadiyos o pagabantugan kining tanan among gisalig og salamat sa imong pagtubag tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. We have from 2717, please pray para sa akong anak nga si Kate Zian, nga maayo na siya sa iyang sakit nga tonsillitis. We also have from 4737, good morning and happy Sabbath. Request ko po na ipaampo ako ang pinsan na si Diding Daguman sa iyang sakit nga pneumonia nga maulian na siya. We have from 7138, good morning and happy Sabbath. Please pray for my son, Kate. Unta, maayo na siya sa iyang infection sa iyahang dunggan. Daghang salamat. We have from 1992. This is coming from Puerto Princesa, Palawan. This is a bit far, Pastor, no? Good AM, happy Sabbath po. Please pray po sa aking patuloy na paggaling sa aking karamdaman, diabetes at hypertension. Please pray din po ang husband ko na mabalik loob na sa paglilingkod at ang mga anak ko mag-active na din sa simbahan.
Okay, we have from 8650. This is coming from Amado, from Palalian, Calawit, Zamboanga del Norte. Happy Sabbath, please pray sa akong anak nga nahubag ang iyahang pikas nga mata kay napaakan kini. Siguro og usa ka insekto, no? Hinaot mo ta kini mahimong maayo na. We have from 9357. Happy Sabbath, Pastor. Among ipapil og ampo ang among igagaw nga si Levi Anos Tanudra nga naa sa Zanorte Medical Center nga maayo na dayon siya siyang operation. Daghang salamat. We have from 8174. Good AM. Magpaampo ko sa akong sakit na kidney problem. Ug naa pa ko'y kurog-kurog sa akong lawas. Daghang salamat. We have from 1043 from Miding Dehito of Daan Bantayan, Cebu. Good morning. Pwede ko magpaampo kang Erlinda Nogra nga maayo na siya kay naa siya karon sa hospital. Daghang salamat and happy Sabbath. Yes, Pastor. Shall we pray for them? Atong himuon ang pinasay nga pag-ampo. Atong idungo atong ulos pag-ampo. Mahigugmao na mong Dios. Midol na usab kami kanimo. Aniya kining pipila ka mga ngalan kauban usab sa ilang mga balatian. Naghangyo sa imong pinasahi nga panalangin alang kanila. Ginoo amo nga giampo ang imong pagbisita alang kang Brother Bernabe. Siya na stroke. Apil usab ni Kate Zian. Siya dunay tonsillitis. Apil usab ni Diding Daguman nga antos usab sa iyang pneumonia. Kauban usab ni Kate nga dunaw sa infection sa iyang dalunggan. Apil usab sa among higala gikan sa Puerto Princesa, Palawan nga nagkabaton ni ining hypertension o diabetes. O Dios, bisan nagkalagyo ang ilang mga dapit kauban sa ilang mga balatian. Nining takna Ginoo, naghangyo ako nga imo silang usahon sa pag-ayo sa ilang mga balatian. Amen. Ginoo, ilang gipaabot kini nga mao nga mga suliran sa ilang kinabuhi, labi na sa ilang panglawas dinhi sa maong programa tungod kay nagtuo usab kami nga pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi sa mga paghangyo. Yes. Ikaw usab magatubag niini. Busa nining takna among gihandom o Dios nga sila usab maulian niini nga maong mga balatian. Amen. Apil usab kang Amado nga dunay hubag sa iyang mata. Apil usab ni Levi Anos nga na-hospital tungod usab sa operation. O Dios, kami naghangyo nga ikaw usab panalangin kanila, maghatag sa kaayuhan. Apil usab ni Sister Miding Dihito nga siya usab hangyo sa imong pinasahi nga pag-ayo alang kang Erlinda Nugra. Ginoo, hangtod karon nagtuo kami nga ikaw ang Dios nga mao ang mag-ayo sa tanang balatian sa panglawas. Nag-ampo kami Ginoo nga ang mga doktor, mga nurses, mga medisina nga gidapat sa among mga pasyente usab nga naa sa hospital niining mga taknaa, kini usab maoy instrumento nga maulian sila ngadto sa pagkinabuhi nga ano na kanunay sa maayong panglawas. Praise the Lord. Salamat sa imong pagtubag sa among mga paghangyo. Kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him, according to James 5:15. Of course, we have prayer requests. This is about examination, Pastor. So we have from 3431, good morning, Pastor. Palihog di ay ko dala sa pag-ampo ang akong anak nga si Jivel Hayawon nga nikuha og board exam and hinaot po unta kini siya makapasar. Mahimong successful ang board examination. We have from 7755, good morning, Pastor. Please pray for the incoming board examination of RadTech
from Manila Adventist College. This coming July 29 to 30. Thank you and God bless. Happy Sabbath. We are from 6416 from Jimmy Cabarihan. Good morning and happy Sabbath. Please pray nga makapasar mi ni Mrs. sa PRC licensure examination on Financial Wealth Planner at Cebu on the 3rd Friday of May 2018. 18. Daghang salamat. We have from 5308. Good AM po. Paapil ko og ampo ang among mga anak nga si Jeff Cloyd Jagos nga makapasa sa board exam last April 17 to 19. Si Neil Jean Hagos or Jagos nga makalabas na siya sa Japan. Makadto na siya sa Japan. Daghang salamat. Gikan kini siya sa Palawan. Of course, Pastor, let's pray for them. Okay. So, ako ganyo pag-usab sa pagpadayon sa atong pag-ampo, atong iduko, atong mga ulo. Dear God in heaven, You are a wonderful God. You are the source of everything to give us enough strength, peace of mind, in order that we could be able to do our best for your glory. We pray, Heavenly Father, that you will bless all the requests of the students, especially for their coming exam. I would like to pray, Lord, for our student, Heavenly Father, for the coming exam, this coming April 22. Jebel Hayayon, Lord, you know their preparation right now, but sometimes because of our limitation, we are not confident unless you will intervene all their needs in order, Heavenly Father, to recall those important items to answer during the examination. Would like to pray, Lord, for the incoming board exam also of Hadtik from Manila Adventist College, Lord, is coming July 29 to 30. Thank you, Lord, for your being so good to this family while they are doing their best, Lord. You will use them mightily, that through the success that will be experienced, after the examination, they could be able to tell to the world that our God is really a personal God. We pray, Heavenly Father, for the licensure exam of Financial Wealth Planner of Mr. and Mrs. Jimmy Cabarihan. Thank you, Lord, for your promise to be with them during the examination and also the success. We pray, Lord, for a special request for Jeff Cloyd Hagos, na naa sila exam karong 17 o 19. Si Ned Jihan Hagos, Lord, nga siya makalarga na sa Japan. Kini mga pagkinahanglan nila nga nagkalain, amo ibutang diha si magamot nga pinaagi si mong pagtubag karong adlaw makahibalo sila kung unsay development sa among mahangyo. Apan aduna kami kadakong paglaom nga kini among Dios gyud nga tinuod, gamhanan sa tanan, og bisan sa mabutang imposible mahimo. Gidaig ka namo tungod kay ningon ikaw nga kung kami mo salig, mutbutang sa among kagalingon diha nimo pinagis pagtuo, imong i-grant gayud among gipanghayo. Salamat Ginoo. Salamat sa way katapusan nimo ug magkaluoy og pagtubag nimo sa among mga paghangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat ka mga kapaglaom sa pagpadala sa inyong mga prayer requests and praise reports. Never forget to believe what you ask for. God is always willing to pour out the abundance of His blessings to those who ask in faith. The Holy Spirit testifies of Jesus. Now is the time to share Jesus' love and grace with others. The more we share His love with others, the more the Holy Spirit fills us up with God's grace to share more. May you see God's hand working in the life of this person as he testify of Him. Ining buntaga, akong ikalipay ang pagpakigbahin sa inyo, mahitungod sa akong kasinatian, labi na gyud sa pag-ampo nga atong bation nga ang pag-ampo adunay gahom. Usa ka higayon ni ana, ang akong igsuon na disgrasya kay naswing sa bakho. Gidala dinhi sa Cebu,
nga napuno ko sa kalibog tungod kay way igo nga salapi nga ikagasto sa maong hitabo. Apan ako tuo nga ang Dios nga atong gisimba o gialagaran buhi o gamhanan, ako diha ra gyud ni gunit sa mga pag-ampo tungod kay way igo nga salapi. Well, sa laktod nga pagkasulti ang akong igsuon na operahan, human sa operasyon, ning ingon ang doktor daghan og mga cases nga sama ani nga successful ang operasyon apan namatay tungod kay wa mahatagi sa hustong gikinahanglan unya ang pasyente ning utong. Busa sa tanan nga gikinahanglan niini, kinahanglan nga mahatag nimo kay posible nga ang imong igsuon patay gyud kay muutong ni siya. Og primero nga resita sa doktor nga akong nadawat, giingnan ko nga adto sa pharmacy sa hospital. Then pag-abot nimo didto, imong ikuhaon ang kantidad ani, then moadto ka sa cashier, imong bayaran, mubalik ka dito sa pharmacy. Well, dito ko sa pharmacy, unya ang bayronon sobra sa 13,000 ang bayronon. Asa ko og salapi nianang gidakuno na. Busa nawa ko sa akong kaugalingon kay ang kakulba sa giingon sa doktor nga daghan ang mga cases nga sama ani nga successful ang operasyon apan ang patient namatay tungod kay wa matagai sa gikinahanglan og ning utong. Ug maunay naa sa akong hunahuna nga mao po ni dangatan sa akong igsuon kay sa kantidad lang wa manggid koy igo nga ikabayad. Usa kay gayon ana nagbarog lang gid ko diha sa tungod sa cashier ug unya dunay akong nakita nga sa akong tan-aw doktor siya nga miagbay sa akong abaga. Ingon siya nga unsa may imong gikinahanglan sir. Ningon ko nga dok nagkinahanglan unta ko og salapi para sa gikinahanglan sa akong igsuon kay bag-ong operahan pero wala ko'y kwarta. Iya kong giagbayan. Unya mitudlo siya kanang pultahan na diha ka agi, diha ka sulod. Unya dapit sa left side naay makita nimong central supply. Ihatag ng papel nga imong gigunitan. O unya ning adto ko pero nag-alaala ko kay wa ko'y kwarta. Nakita nako ang babae nga nagsulob sa green, niingon siya nga sir, unsay imong tuyo? Nako ma'am, nagkinahanglan unta gyud ko aning gikinahanglan sa akong igsuon pero wa ko igong salapi. Ingon niya, di ato nang tan-awon ang imuhang gigunitan nga papel. Ug sa iyang pagtan-aw miingon siya, uy gikinahanglan gyud ay ni kaayo emergency ni. Ingon nako, mao lagi ma'am. Ug unya gikuha gitan-aw niya, gikuha niya ang tanan kinahanglanon. Unya ning ingon siya nga, sir, pila man di ay kwarta nga naas imo nga niabot ka man dinhi? Inako, ma'am, ako usang tan-aw ng akong bulsa. And honest to God, ang sunod sa akong bulsa is 155 pesos. Ingon niya, wa gid kanay laing kwarta na sir. Inko, ma'am, wa nagyud ko'y kwarta ani nga lain, mura gid 155. Insya dad-an na lang na diring imong kwarta. Gihatag niya ang tanan nga nabutang dito sa resita. Naglakaw ko nga halos dili ko makakita sa akong gidulngan tungod kay ang akong mata napuno sa luha tungod kay ang Dios nagahatag sa ako nga gikinahanglan. O gibati nako nga ang Ginoo nagatubag sa ako nga mga pag-ampo. Og unya dili lang kay kadto lang kay tungod padayon pa ang pagpanginahanglan kay giingnan ko sa doktor nga kung maulian na ning imuhang manghod delikado ni kay dako ni og lawas. Busa kung naa ni iintrigar dito sa nurse station aron ang nurse na sila nay mahibaw paggamit ani para sa imong igsuon. Og human ni ana gibati gihapon nako nga naa na may laing panginahanglan og niadtong tungura wa na magyulain pero ang Dios naghatag gihapon ang akong igsuong babay akong giingnan sa atong kahimtang karon sama ta sa kang Elias. Wala may igo nga Panginoon siyang panginabuhi pero ang uwak nagadala og pagkaon. Mausab karon nga ang nahitabo nato ang mga kaigsunan nagadala og mga pagkaon dinhi nga makapanghatag pata sa uban nga nagbantay sa pasyente. Last jud nga panginahanglan
sa diha na nga ang akong igsuon wa na matagay atong bayal, niingon siya nga mas maayo tingali nga mopahuway na lang ko. Akong giingnan ang akong igsuon magampo ta. Unya milabay ang mga oras nga wa gihapon mapalit ang gikuas doktor. Kaduhan ako sunaha kung napalit na ba inakuha pa kay wa mi kwarta. Pero sayo sa buntag dihay babae nga akong nalingi dito sa nurse station nga asa ni ang bid 9. Gitudlo sa nurse station nga tuar ma'am ang bid 9. Miduol ang babae disinte og miingon siya kinsa may June dihito ani nga bid 9. Ingon ako ma'am ang June dihito. Siya igsuon ka ba sa nadisgrasya? Si Alan dihito nako oo igsuon ko. Insya kaganinang kadlaw namati ko sa programa sa Bantay Radyo. Unya nakadungog ko nga miingon nga di si June dihito dire nanginahanglan in town og salapi kay wa gid mitunol ang kumpanya sa bakho nga nakadisgrasya sa iyang igsuon. Nakonsensya ko ning anhi ko nimo ni ay sobre nagdali ko dawatan ni kay kining kwarta makatabang ni sa imong gikinahanglan. Akong gidawat ang sobre. Pagtan-aw nako sa sobre kwarta apan pagnunot sa akong mata dito sa pultahan wa na nako makita ang maong babay. Wa ko kailan niya pero ni antong tungura gibati nako ang kahibulong gayon tungod kay sa makausap pa, wa mangyud mahitabo nga nakaanha ko ni anang Bantay Radyo. Og tungod ni ana, ako nagatuo og nagalaom nga ang Dios magatubag sa atong mga pag-ampo og ang pag-ampo ngadto sa buhi nga Dios dili mahimong kawang. Og karong buntaga ako magaingon sa inyo, guniti ang mga pag-ampo panahon sa mga pagpanginahanglan ug sa kalisdanan. Og ang Dios magapakita sa iyang gahom ug milagro sa pagtubag sa ato nga mga pag-ampo. Mahayong buntag ug daghang salamat mga igsoon. How amazing our God is. That was indeed a very wonderful testimony. Kato nagapahinumdum kanato nga kung nabuhat man gani sa Dios ang sama nga pagpanalangin sa uban, unsa pa kahaa sa ato kung kita magmatinud-anon lamang. That's right, Yeah. Kapaglaom Cherry. Mga kapaglaom, let's continue shining for God's glory by sharing glow tracks. For God who commanded the lights to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. For more info about Glow, let's watch this. Comfort, hope, joy, love, long-suffering. These are some of the thousands of possibilities this simple piece of paper can do. Share a Glow track today. Visayan Glow is now available at the Central Visayan Conference. You may contact us and like us on Facebook. Once again, kung ikaw nangitag katimbayayong sa pag-ampo, share your prayer requests and praise reports through our mobile numbers, Facebook, Twitter, and Instagram accounts. That's right, Kapaglaom Cherry. And of course, we would like to extend our thanks to our viewers who are constantly praying with us every Saturday. There is a Hope Channel. This is Kapaglaom Lillard from Hope Channel Visayas, nagaingon. Delight yourselves in the Lord, for He will give you the desires of your heart. And this is Kapaglaom Cherry from Hope Channel Visayas, inviting everyone to let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. And this has been your Kapaglaom Romy nagingon, let's pray without ceasing. Hangtod sa sunod sa Sabado, kami makig-uban kaninyo sa pag-ampo. Kay dinhi sa Let's Pray Visayas, Dili ka maginusara sa pag-ampo. Happy Sabbath! Happy Sabbath!